sa usok at birlang kasama. Hello mga ka-idol. So ngayon meron ulit akong ituturo sa inyong magandang kanta. So itong kanta na to is naturo ko na strumming version, no? So dito is reggae naman. So kadamihan ng ituturo natin mga reggae, no? Kasi may nagre-request mga reggae. So antayin nyo lang yung mga request nyo, idol, kasi kinakabisado pa natin yung lyrics, no? So yung title pala nito ay yung Bakit Ba by Shackle. So reggae version to, no? So kung gusto nyo ng strum, hanapin nyo lang dyan sa mga video natin. So kasi nagawa na natin to strumming version, okay? So dito muna tayo sa reggae. So yung reggae pattern natin is magiging dalawang klase, okay? So yung unang reggae, so yung lagi lang nating itinuturo, yung magbe-bass kayo, na isasama nyo yung string, okay? Para medyo maganda yung tunog niya. So ganito siya. Ganyan. Tapos nyan, strum pababa. Tap sa string, strum ulit pababa. Okay? Kada chords, dalawang beses nyo gagawin. Okay? 2 times kada chord. So, sasampulan ko, no? So, ganito siya kada chords. Isa pa. Lilipat na. Okay? Pag may open-close parenthesis naman, isang beses na lang. Okay? So, ganito na lang siya kapag nasa loob na ng open-close parenthesis yung chords. Lilipat na. Okay? So, ulitin ko. Lilipat na kaagad. Okay, so, ganun siya, no? So, ngayon, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So, yung whole verse niya rito, pasensya na kayo, tagsipon ngayon siguro. So, yung verse niya dyan is G. So, yung G sa 3rd fret, nakabar lang yan. Sa 4th fret, 3rd string. Sa kanyang 5th fret ay 5th tsaka 4th string. Okay, ayan yung G. Sunod is B minor. So, dito natin kukunin yung B minor. Pwede rin dito. Pero mas prepare yung dito kasi mamaya isasabihin ko kung bakit dito. Okay, ayan B minor. So, yung B minor nasa 7th fret yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th fret, babar nyo. 8, 9. Sa 9th fret, 5th tsaka 4th string lang. B minor. Sunod is E minor. So, yung E minor, kaya dito siya nakabar kasi mas malapit yung E minor. Okay, yan. Kaya dito tayo nagkuha ng B minor. Ayan yung E minor. So, sa 7th fret pa rin siya nakabar. Dito naman sa kanyang 8 ay 2nd string. Sa kanyang 9 ay 4th string, tsaka 3rd string na lang. Okay? E minor. Okay? So, ulitin ko muna. B minor, E minor. Diba? Malapit siya. Pagkatapos niyan, pupunta kayo ng A minor na may open-close parenthesis na. So, yung A minor, nakabar sa 5th fret. 1, 2, 3, 4, 5. Babar nyo sa 5th fret. Dito naman sa 7 ay 5th tsaka 4th string lang. Okay? Ayan yung A minor. Ayan A minor na may open-close parenthesis. Tapos D na may open-close parenthesis din. So, yung D, sa 5th fret pa rin yan nakabar siya. Dito naman sa 7th fret niya ay 2nd string, 3rd, tsaka 4th na. Ayan. So, ganito kasi ako mag-iipit ng 3 string sa isang fret, no? Kung ganito kayo, so, walang problema. Basta, maipit nyo lang yung 3 string sa loob ng isang fret. Ayan. Ayan. Okay, so, i-demo ko ulit yung chord. Baka malito kayo. G, B minor, E minor, A minor na may open-close parenthesis, D na may open-close parenthesis. Okay? Yung 5 chords na yan, 4 na beses nyong gagawin. Okay? 4 times nyong gagawin. No? So, sasampulan ko para mas maintindihan nyo. No? So, hindi masyadong mahaba yung isasample natin, no? Kasi halos alam nyo naman na yung lyrics nito. No? So, dito lang sa 5 chords tsaka sa bass, reggae lang ituturo natin. No? So, ganito siya kapag kinantahan sa verse. So, ganito siya. Nag-aaliw sa usok at birlang kasama, mas okay pang laging dito, nalilimutan ka. Isa pa kay 4 times. Di ko malaman sa'yo kung ano ang drama mo. Bakit lagi mo na lang sinasaktan ng puso ko? Pangatlo, tandang-tanda ko pa noon tayo'y namamasyal, napasulyap lang sa iba, bigla mo na akong sinampal. Tapos pang-apat,
Nakakaselos mo ngay. So, pang-apat na. So, hindi ko na kakantahan, no? Baka makapiright pa tayo. So, doon na lang kagad tayo sa kanyang chorus. Doon sa part nung bakit ba? So, doon na lang tayo, no? So, ngayon, proceed na tayo sa kanyang chorus. So, yung chorus dyan mga ka-idol, no? Kung mapapansin nyo, lahat sila is nasa loob na ng open-close parenthesis. So, yung chords, G, E minor, C, tapos D. Okay, yung apat na chords na yan, dalawang beses nyo muna silang gagawin. Okay? Pag nagawa nyo yung dalawang beses, babalik lang kayo ng C, tapos D. Okay? Yung C, tapos D naman, yung dalawang chords na yan, 3 times nyo naman silang uulitin. Okay? Pag natapos kayo ng pag natapos nyo yung G, E minor, C, D ng dalawang beses, gagawin nyo naman yung C tapos D ng 3 beses. Okay? So, sana malinaw, no? Baka kasi magkalito-lito kayo dyan sa chords ng chorus. So, ganito naman siya sa chorus para mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. Bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit ba sa akin ba'y nagsawa na? Isinusunod naman kita kahit ano kinakaya, wala pa ring kwenta. Bakit ba? Tapos, instrumental. So, yung instrumental is G, may mga open-close parenthesis din tong instrumental ha. G, E minor, C, D. Okay? Isang beses nyo lang gagawin yung instrumental, tapos babalik na naman kayo doon sa kanyang verse. Okay? Babalik ulit kayo sa mga verse. So, yun lang. Sana naintindihan nyo itong tutorial natin. At sa mga nagre-request dyan, no? So, antay-antay lang kayo kasi kinakabisado muna natin yung lyrics. So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo at good luck sa bago nyong matututunan.